Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Isang resupply boat ng Pilipinas at isang dambuhalang barko ng China Coast Guard ang sinasabing nagbanggaan malapit sa Ayungin Shoal. Ito ay ayon mismo sa China. Ayon sa China, iligal umanong pumasok ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na bahagi ng kanilang tinatawag na Nansha Island. Hindi din umano nila pinansin ang babala mula sa China Coast Guard at nagpaka-unprofessional daw ang ating mga tauhan kaya humantong sa banggaan ng dalawang barko. Ang Red Eye Reef o Ayungin Shoal ay nasa 105 nautical miles ng Palawan at nasa loob ng 200 miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Subalit ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, legal ang ginawang resupply mission ng Pilipinas dahil bahagi ng ating exclusive economic zone o EEZ ang Ayungin Shoal. Hindi din naman totoo ang mga bintang ng China at kung may dapat sisihin sa naturang insidente, ito'y walang iba kundi ang China. Sila din ang nagpapalala sa sitwasyon. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, malinaw sa international community na ang mga ganitong klaseng aksyon ng China ang nagiging malaking sagabal sa pagkamit ng kapayapaan at kaayusan sa South China Sea at West Philippine Sea. Naganap ang sinasabing banggaan kasunod ng pagsisimula noong linggo ng panghuhuli ng China sa mga umano'y trespasser sa kanilang inaangking teritoryo at ang kanilang mahuhuli ay kukulong nila ng hanggang 60 araw nang hindi dadaan sa anumang klase ng paglilitis. Ayon sa ilang eksperto, malaki umano ang posibilidad na maipit ang Pilipinas sa pakikipagnegosasyon kung sakaling may mahuling Pinoy. Because that could easily turn into a hostage diplomacy kind of situation, where you can imagine there would be a lot of pressure, domestic pressure on the government to get your person back. China could try to use that as an opportunity to put additional pressure on the government to make other concessions in other areas. Subalit may mga eksperto din naman ang naniniwala na hindi aabot sa pagdedetine ng mga Pinoy ang China, bunsod ng kanilang pinaiiral na bagong polisiya. Narito ang pahayag ni Dr. Froilan Calilung na isang political analyst. I firmly believe that China, though medyo alam naman natin may pagkabuli talaga itong bansa na to, no? Pero naniniwala ako na meron pa rin siyang mga international image, no? Meron siyang international image that somehow it's also trying to protect, not only from a political and military standpoint, but from more importantly from an economic perspective. Gray zone tactics lang ng China ang umano'y ruling nito na manghuhuli sila na mga umano'y papasok sa kanilang inaangking teritoryo. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni political analyst Dr. Froilan Calilung na may tuturing na taktika lang ng China ang nasabing banta gayong wala naman itong panghahawakang international agreement o international legal document para ipatupad ang hakbang. Naniniwala din si Calilung na hindi aabot sa proseso na magdedetine ang China gayong kahit paano ay may pinangangalagaan itong international image. May connection aniya ito hindi lamang para protektahan ng China ang political at military standpoint nito, kundi higit sa lahat ay may kinalaman din sa aspeto ng ekonomiya. Binigyang din rin ni Calilung na hindi magdudulot ng magandang senaryo ang nasabing polisiya ng China sapagkat hindi lamang aniya pagkakait sa karapatan ng mga Pinoy fishermen kundi pati na sa kalayaan. Kahit na sinabihan na ng ating mga tauhan ng ating mga mangingisda na maaari pa din naman silang makapangisda sa lugar at sa kabila ng pangako ng AFP na babantayan nila ang mga mangingisdang Pilipino, hindi pa rin maiaalis sa pangamba ng mga Pilipinong mangingisda na anumang oras ay maaari silang damputin ng China at ikulong. Kaya naman ang ilang mga mangingisda, mas pinili na lamang na wag na munang pumalaot at hayaan munang kumalma ang mga kaganapan. Hindi inaalis ng mga otoridad ang posibilidad na seryosong ipatupad ng China ang banta nito na aarestuhin at ipakukulong ang mga trespassers sa teritoryong kanilang inaangkin sa West Philippine Sea. Subalit nakahanda umano ang Philippine Coast Guard, katuwang ang Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay sa mga mangisdang Pilipino sa WPS.
Sa isang panayam, nangako si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na patuloy silang magmamatsyag at hindi nila hahayaang mahuli ang mga mangisda. Samantala, bagamat nakatakda nitong Sabado, Hunyo 15 ang panghuli ng China, base sa monitoring ng PCG, mas maliit na bilang na lamang ng mga barko ng China ang namataan sa WPS na sinasabing mas mababa sa kadalasang ipinalalabas nito. Gayunpaman, binigyang din ni Tariela na ang PCG, AFP at iba pang miyembro ng National Task Force for the West Philippine Sea ay mayroong contingency plan at nakahanda sakaling manghuli ang China ng mga itinuturing nitong trespassers sa inaangkin nilang teritoryo. Kung sakali man na manghuli ng kahit isang Pinoy ang China sa Ayungin Shoal, ang maaaring mangyari tulad na rin sa kung paano kung may mamatay na Pinoy dahil sa pag-water cannon ng China sa ating mga tauhan. Tiyak na paiiralin pa rin ng ating pamahalaan ang pakikipagdialogo at mas pipiliin ang payapang paraan upang mabawi natin ang ating mga kababayan kung sakali mang mahuli sila ng China. Bukod sa Pilipinas, ilan pa sa mga bansang kalaban ng China pagdating sa South China Sea ay ang Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan at Laos. Ipinagpipilitan ng China ang kanilang mapa na may 9-dash line kahit pa ayon sa International Tribunal ay hindi ito maaaring pagbasehan upang angkinin ng China ang kanilang nais na makuha ang 90% ng South China Sea. Subalit patuloy pa rin sa pagmamatigas ang China at handa nilang gawin ang lahat maisakatuparan lamang ang kanilang naisin. Kung mangyari man na makahuli ang China ng Pinoy, makikitang pagkakataon din ito ng mga bansa na lumaban at ipagtanggol ang kanilang bansa dahil tiyak na madadamay din sila. Magiging battleground ng South China Sea ng away sa pagitan ng China at mga bansang hindi nito kasundo. Tulad ng kasalukuyang nangyayaring gulo ngayon sa pagitan ng Israel at Palestine na kung saan damay na ang maraming mga bansa at grupo, malaki umano ang posibilidad na ganito din ang mangyayari sa South China Sea. Tulad ng ibang mga nagiging dahilan ng isang kaguluhan sa pagitan ng mga bansa, walang kahit na sino mang bansa ang makakatiis na patuloy silang ibuli tulad na lamang ng kaso ngayon ng China sa ginagawang pambubuli nila sa mga bansang nasa paligid ng South China Sea, kabilang na nga dito ang Pilipinas. Kahit naman ata ang pinakamabait na taong nilalang ng Diyos sa mundo ay may hangganan din at nauubos ang pasensya. Kampante din ng Pilipinas na maraming mga bansa ang sasaklolo sa atin kabilang na dito ang Estados Unidos na kilalang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Sasaklolo sila dahil na din sa Mutual Defense Treaty sa pagitan nila at ng ating bansa. Bukod sa Pilipinas, ilan din sa mga bansa sa Southeast Asia ang tiyak na sasabay sa kaguluhan upang kahit paano'y makabawi din sila sa China. Malaki talaga ang tsansa na magkaroon ng World War III ngayong taon na maaaring sumabay sa giyera sa pagitan ng Israel at ng Palestine at sa pagitan naman ng Ukraine at ng Russia. Subalit kung mangyayari man ito sa South China Sea, dapat ay noon pa lang. Hindi na sana umabot sa taong 2024 ay baka kulay pula na ang tubig sa South China Sea. Pero hindi ito nangyayari dahil na din sa hindi ito kagustuhan ng China at ng ibang mga bansang nakapalibot sa South China Sea. Kung mangyari man kasi ito, tiyak na maraming mga bansa ang madadamay at yun ang iniiwasan ng marami sa atin. Wala kahit na sino sa atin ang nakakaalam kung kailan mangyayari ang World War III pero siguradong marami ang humihiling na wag itong mangyari. Subalit sa lumalalang iringan ng mga bansa bunsod ng kani-kanilang pagpapalakas, tila mas nalalapit na tayo sa katotohanang posibleng ang mangyari ito.